Mga meses, ngayong gabi ay matutunghayan natin ang istorya ng isang pangyayari sa buhay ni Melvin. Aba, gaganda ng pakwanhan eh. Ay meses, kay itong mga paninda may kakaunti na. Bakit hindi pa nasakada? Iya, meses. Iyan na nga din ang pinoproblema ko ngayon. At ako'y kinapos sa pera. At nagkasabay-sabay na naman itong aking mga bayarin. Tapos ay dumagdag pa itong asawa ko. At natusok ng steel matting doon sa aming likuran. Ay meses, yung steel matting ay makalawang. Ay di nakapagpaturok pa ng sa anti-tetanus. So, host, ay magkano lang naman ang pagpapaturok ng anti-tetanus? Hindi nakawalan sa iyo. 200 pesos meses. Biruin mo ayun. Pambili na sana namin ng ulam ay naipampaturok pa ng anti-tetanus. Ako na may hangang-hanga diyan kay Barok. At kung minsay tatanga-tanga rin. Yak meses. Magdi-December na pa man din ay dadami na uli ang mga mamimili. Kaya dapat ay punuin mo na uli itong iyong tindahan. Alam mo, meses, ang gawin mo ay ikay mangutang sa lending. Ako'y may alam, online lending, meses. Ikay tuturuan ko. Ikay magre-register laang. At pagka-register mo, ay ikay makakautang na kaagad ng 2,000 meses. 2,000? Aanhin ko naman iyon. Ako'y nag-aabalala ang diyan. Ang kailangan ko 10,000. Dahil kulang ang perang pampuhunan ni Ate Mara sa kanyang pwesto sa palengke, ay siya'y lumapit sa akin. Milbain. Ate. Bakit? Anak, ikigabi na. Baka nga ako'y mapapahiram mo ng pera at idadagdag ko lang sa pampuhunan ko sa aking pwesto sa palengke. At ako lang ay kinapos ngayon. At nagkasabay-sabay naman ang mga gastusin namin ng Kuya Barok. Ay ako lang ay nanghihinayang. At magpapasko na ay dadagsana naman ang mga mamimili. Ay ito namang aking tindahay walang kalaman-laman. Hayaan mo. At iyan namang pera mo'y aking tutubuan at nang hindi naman nakakahiya sa iyo. Tsaka syempre, yung pera mo'y maaabala ko. Di ba ga? Kaya ako'y pahiramin mo na ng 10,000. At makabagong taon naman ay ibabalik ko din sa iyo. Ang ibibigay ko na pati sa iyo 12,000. Hala. Sige, Ate Mara. Ay kay bumalik na lang bukas ng umaga. At itong perang hawak ko ngayon ay kulang. Ay maiba ko. Ay alam ni Pinsan Eric na ikay mangungutang sa akin. Ay hindi ko na sinabi, Milvin. At alam mo naman ang Kuya Barok, laging kontra sa akin. Ay huwag mo na lang ding mabanggit muna sa kanya ha. Si Ate Mara ay asawa ng aking pinsan na si Kuya Eric o mas kilala sa pangalang Barok. Tiwala ako kay Ate Mara dahil siya nga ay asawa ng aking pinsan, kaya siya ay aking pinaluagan. Ate Mara! Ano? Bakit narito ka na naman? Maniningil ka uli? Wala pa nga akong pera. Ay ate, yun namang perang pinahiram ko sa iyo pinaghirapan ko din. Yun naman hindi ko lang basta pinulot. Tsaka Ate Mara, yun namang utang mo sa akin 3 taon na rin. Alam mo Ate Mara, kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera ngayon, ay hindi ko pa sisingilin. Kaya lang ay talagang kailangan ko ngayon ng pera, Ate Mara. Ano ba natin hindi makakaintindi? Ako nga ay wala pang ibabayad sa iyo. Iya? Ay baka naman magagawaan mo ng paraan, ate. Hindi ko na pati inaasahan yung pinangako mo sa aking tubo.
Kahit ang ibalik mo na lang sa akin ay 10,000, ay okay na ayun, ate. Melvin, kahit ano pang sabihin mo, kahit ano pang gawin mo, ay ako hindi mo mapapatain ng pera. Kaya ako tantanan mo na din sa paniningil mong ayan, ha? Pag ako'y nagkapera, ikay babayaran ko! Kaya ikay huwag na magpabalik-balik dito at ako ngayon wala pang ibibigay sa iyo, ano ka baga? Ako'y nakabala mo lang. At kahit ilang beses ko pang singilin si Ate Mara, ay talaga pumanding napakaganit. At para po bagang kasalanan ko pa kapag siya ay aking sinisingil. Iyo! Nag-i-istorya, Melvin ng Lucena City. Ay, hi Melvin. Mahinang klase ka din naman palang maniningilay. Kaya siguro yung utang sa'yo inabot na ng 3 taon. Ay kung siya'y sa akin may utang, ay ganito ang mangyayari ah. Ate Mara! Ano? Bakit narito ka na naman? Maniningil ka uli. Wala pa nga akong pira. Aba, Ate Mara! Kapal naman ang pagmumukha mo! Akala mo ba yung perang ipinahiram ko sa iyo napulot ko lang? Ha? Ipinaghirapan ko rin! Yan ang hirap sa inyong mga mangungutang kayo. Pag kayo sinisingilay, kayo pa rin ang may mga gana magalit at sasama ang loob! Ako'y nagtiwala sa iyo, Ate Mara! At asawa ka ng pinsan ko! Tapos ako'y lulukuhin mo lang? Ha? Mga salot kayo sa lipunan! Ano ba kayo hindi makakaintindi? Ako nga ay wala pang ibabayad sa iyo. Aba, hindi ko na problema yan, Ate Mara. Ikaw ang mag-iisip ng paraan kung paano ka makakabayad sa akin. Ang ibibigay mo pati sa akin, hindi na 10,000. At 3 taon na ang nakalipas buhat nung ihiniram mo sa akin. Kaya ay ipapatungan ko na ng 20% monthly interest. Kaya ang 20% ng 10,000 pesos ay 2,000. Sa loob ng 1 taon ay mayroong 12 months times 3 years, kaya 36 months. Multiply by 2,000 monthly interest. The total interest that you need to pay is 72,000 pesos plus the amount that you borrowed from me, which is 10,000 pesos. So, ang total mong bayarin sa akin ay 82,000 pesos! Abay, naula na! Pag ako'y hindi mo na bayaran hanggang bukas, ay maghanda ka na. At ipababaon kita ng buhay! Darna! Darna! Lala mo pa ba? Ang utang mo sa